a bright blue sky. Sa pumili ng Cat Appreciate card, ito ang inyong reading. Okay, they asked me to cleanse first, so just go ahead and cleanse. So, let's see kung ano yung dapat mong gawin. Actually, maraming bumabagabag ng inyong reading. So, there could be heavy again. Curses of or negativity sa reading ninyo. May nagpa-try siguro mag-block para hindi mabasa. Okay. May taong naninira sa inyo, guys. Honestly. At nakaka-apekto na to minsan sa inyong sarili on how you see yourself. Kasi some of you could be falling into the trap of the discrimination of others towards you. I'm sensing na yung dapat mong gawin, guys. Huwag ka masyadong mapaniwala sa panlalait ng ibang tao sa inyo. Kasi yung nangyayari dito, hindi mo na nakikita yung self-worth mo. Siguro nandito ka kasi hindi mo alam ang gagawin mo on how to actually boost your confidence. Yung dapat mong gawin dito is learn more about yourself. Kasi if you know yourself, then hindi ka basta maapektuhan ng mga bullies na yan. Actually, lumayo ka rin sa mga taong bully. Kasi once na binuli ka nila at natamaan talaga yung iyong yung damdamin, talagang red flag na yan. Okay? Kung sino man ang mabuti, hindi gagawin yun. To be honest with you. Kaya layuan mo yung mga taong mahilig mambuli na masyadong personal na, hindi na maganda. So we have this idea and rejoice. Okay, so you need to have an idea about yourself na ikatutuwa mo rin. Kasi nadidim yung iyong light dahil sa mga nambubuli sa inyo or mga negative compliments. Huwag mo na lang yun pansinin. Mag-concentrate ka na lang sa iyong work. Yung mga tamang tao sa iyong buhay, they are actually someone who don't bully you. Who kinda like watch you what you do and be proud of you or be happy for you. At kapag yung tao na sinisiraan ka para mawala yung confidence mo, layuan mo na sila. Guys, hindi sila tunay na kaibigan sa'yo. Be grateful with those people na talagang positive for you. Okay? Doon ka grateful. Wag kang masyado mag-focus dun sa negativity na mga taong walang ginawa kundi magsabi ng negativity sa'yo. Kasi first of all, ito yung dapat na makita mo sa sarili mo is yung iyong talent, as you can see. And you must learn your worth as well. And with the sweet dreams being here, ibig sabihin lang nun na yung Panginoon natin, somehow, by your dream, pinapakita niya yung worth mo. Okay, somehow, He communicates through your dreams. So, make sure, guys, that before you fall asleep, always pray kay God na bigyan ka ng sign by dream at huwag yung pahintulutan na yung mga negative na tao mag-manifest ng panaginip mo. Kasi minsan may mga tao na napakasalbahe to the point na minamanifest nila na magkaroon ka ng mga panaginip na gusto nila mangyari sa iyo. So we have the illness and hope. Okay, so I'm sensing here na gusto ng tao na to na parang mawala ka sa iyong sarili, okay? Or you don't know yourself. Parang magkaroon ka actually ng nightmare. Really forgive about the noise. Baka sign yan na gusto nung masamang tao sa inyong buhay na isipin mo na lang lagi yung masama niya sinabi sa inyo so that you will not be able to see your worth. As you can see here, gusto niya hindi mo yung iyong light. Yung illness na yan is more likely more on the mental state, guys. Okay? So, really forgive kanina.
dahil sa ingay, okay? So, we have the evidence and stress too. So, anyway, yung pagsasalita niya ng di maganda, evidence na yan or red flag. Evidence na yan or red flag na yung tao na to ay masama sa iyong buhay at nagkukos sa'yo ng stress. As you can see. Kasi kung sino man yung tao na yan, gandang-ganda siya sa kanyang sarili at ayaw niya makita yung worth mo. Kaya nga ginagawa yung pambubuli sa inyo. Actually, nahirapan ako magsalita sa ibang card sa may energy niya kasi parang pinipigilan siya ng Panginoon na magsalita. Kasi kung magsalita man siya, hindi yan nakakatulong. Nakakasira yan ng personalidad ng tao. At yun ang ginagawa niya sa inyo na hindi mo na makita yung worth mo dahil sa mga sinasabi niyang negativity. So, yung dapat mong gawin is definitely to appreciate yourself, to see your worth, to see what you can do, and so on, para hindi ka na basta-basta maniwala sa mga negatibong tao na yan, na walang ginawa kundi pabagsakin yung character mo. Kasi kung hindi mo kilala yung sarili mo, then mabilis ka talaga mapafall sa trap ng mga kasinungalingan ng mga taong naninira ng character. So anyway, let's see what else do we have here. So we have, you're always on my mind, forever in my heart. We also got this one, balance in reverse. So, kung sino man yung masamang tao na yan, madalas kanyang naiisip. Kasi, I feel na inisip niya kung paano niya pabagsakin yung iyong balance sa inyong buhay. And we have this one, I really feel evil karmic. So, we have this envelope na naka-open. So, ibig sabihin lang nun talaga, talkative siya. Ginagamit niya yung kanyang voice or kahit yung kanyang social media can be para manira sa'yo. I feel na hindi lang ikaw yung kanyang biniktima, kundi maraming tao na din. And we have the ginger here. So, yung ginger kasi, sa voice yan. And it's in either way. Ibig sabihin lang nun, somehow, parang pinipigilan ng Panginoon yung pambubuli niya. To be honest with you, siguro itong tao na to meron siyang blockage with regards sa kanyang throat. So, you have a special here in reverse. We also got this one. So, itong tao na to, parang siyang marites or talagang parang nag-i-espia siya sa inyo, guys. With a special, siguro aware siya na meron kang magandang ginagawa or meron kang magandang talento at ayaw ng tao na to na makita mo yung iyong worth kaya niya nagawang ibuli ka. So, you have to adjust. So, this is actually nice because you are a just person. So, ibig sabihin lang nun, masama itong tao na to kaya kanya tina-target. So, yan ang tinatawag na parang spiritual attack na yung mga negatibong tao na yan ginagamit ng masama to destroy the good people. So, mag-ingat ka talaga sa mga bullies. Kaya rin siguro napapansin mo na madalas kang bulihin, lalong-lalo na sa school, sa work, and so. Kasi guys, you are a just person and those people that bullies you or do something evil, sila instrumento ng evil para maghasik ng lagim, para sirain yung mga mamamait na mga tao. So, tingnan natin kung ano pa. Kaya wag kang madalas magpaniwala. So, I believe also that you're somebody that is actually honest. Actually, sakit ng mga taong honest is mabilis silang maniwala kasi they are assuming that people around them are good like them or authentic like them. So, let's see what else. I feel like I need to shuffle again. So, kaya pala, madalas parang nag-failed yung reading kanina pa kasi siguro may nagbablock na malaman mo yung totoo about yourself and about these people. Kasi yun nga, yung kasamaan, ayaw nila makita na mabubuti yung kanilang worth. Gusto kasi nila maging stagnant yung mga mabubuting tao at patuloy nilang makita yung kahinaan rather than yung strengths, okay? So,
Honestly, mag-ingat ka talaga sa mga taong masasama kasi tina-target nila talagang sirain ka. So, kung sino man ang naninira na yan, I believe this is somebody na close sa'yo, can be a lover too. Actually, red flag na yan kapag yung lover mismo sinasabi yung mga negativity na yan na nagpapadim your light. May mga ganyan na tao na kahit lover nila, tinatawag nilang pangit and so forth. Actually, masama na yung epekto na yan sa iba kasi nangyayari dun sa biktima dahil sa naniwala siya sa masama sinasabi ng lover niya or kaklose niya, bili na bili ng beauty products hanggang sa masira yung mukha nila. Kaya nalulungkot talaga ako sa mga tao na nabibiktima ng negative na compliment. So, huwag sana kayong maniwala basta-basta sa mga ganyan. Kahit nasabihin natin na lover mo yung nagsabi niyan. Kasi kung totoong mahal ka ng lover mo, hindi niya sasabihin yung bagay na yan. Okay, kasi first of all, bakit ka ba niya pinakasalan? Ba't ka ba niya pinili? Kung ganito lang nalalaitin ka niya, diba? So, I also have this one. So, yun nga yung nabanggit ko na dahil sa panlalait ng kung sino man ito, nakaklose mo, nasasayang yung pera mo, naubos ang pera mo sa kunwari kakabili ng beauty products, diba? At hindi mo na-realize na nasisira na yung mukha mo dahil doon. So anyway, I'm sensing na yung pinapakita sa'yo ng Panginoon somehow kung ano dapat yung relasyon na meron ka or dapat magkaroon ka ng mga tunay na kaibigan na hindi ganyan or tunay na lover na mamahalin ka at hindi ka lalait-laitin. Okay? So, siguro pangarap mo rin talaga na magkaroon ng mabuting partner or mabuting mga kaibigan. So, we have this one and this as well. So, I feel like you've been working hard para actually ma-appreciate ka ng ibang tao, which is definitely sad. Actually, nalulungkot yung Panginoon sa inyo at bibigyan ka niya ng pagkakataon as well na makita mo yung worth mo, honestly speaking, kasi nasira na yung partingin mo sa sarili mo dahil sa ibang tao. Siguro dati din ng panahon, ilalayo ka niya sa mga masasamang tao na yan para makita mo yung worth mo. Kasi ito na yung nakikita mo sa sarili mo na parang hindi enough yung mga ginagawa mo or ito yung feeling mo na hindi ka enough na tao. Okay, dahil sirang-sira at sinira nila yung character mo, which is definitely sad. At yung worst pa dito is yung mga evil entities, yung mga evil na tao na yan, may ginawa sila para i-block yung ganitong reading, para ma-realize mo yung worth mo. Kasi gusto ka nila manatiling stagnant na hindi mo makita yung worth. Okay? Ito yung dapat mong isipin, okay? Yung mga mabubuting tao, hindi ka tatawagin na pangit, hindi ka tatawagin ng mga negative compliments. To be honest. Okay, kasi alam nilang nakakasakitin ng kapwa nila. At yung mga masasama na yan, dahil sa wala silang puso, sasabihin nila kahit anong gusto nilang sabihin. Yun yung dapat mong isipin. I feel like teary energy, so hugs to every one of you, okay? I would say na please, lumayo kayo sa mga taong ganyan. Huwag kayong basta maniwala sa sinasabi nila. Hindi lahat ng tao kagaya mo na, mabuti, na hindi sinungaling, talagang honest, okay? Yun kasi sakit ng mga honest sa tao na akala nila honest din yung mga nasa paligid nila. Isipin mo rin na may mga tao talagang salbahe. Okay? So, hugs to every one of you. Please, look at yourself in a different way. Huwag dun sa way ng mga negative na tao na yan. Okay? So, anyway, take some time to heal, pray over kay God na ialis yung mga negative thoughts na meron ka dahil sa pambubuli nila sa'yo. Para pag-heal ka na rin. Okay? So anyway, that's it everyone, and God bless all of you.